Isa ang Pilipinas sa mga bansang madalas bisitahin ng mga bagyo. Kaya naman mahalagang tama ang mga weather forecast. Pero gaano na nga ba kamoderno ang kagamitan ng Pag-asa at gaano katumpak ang kanilang pagtataya ng panahon? Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, bago, habang at pagkatapos ng anumang sama ng panahon, mahalaga yung meron ka nakahandang mga hakbang para lang I am ready at yung agham, malaki ang naiaambag para rito. Narito ang ulat. Mahirap matukoy kung kailan susulpot ang isang buhawi tulad ng bumulaga sa San Pedro, Laguna kahapon. Pero sa Miami, Florida, natapos na ang pinakamalaking simulator ng Ipo-Ipo sa buong mundo para mapag-aralan ng ganitong weather phenomenon. Malaki ang papel ng agham para maunahan ng mga sama ng panahon at makapaghanda ang taong bayan. Sa Pilipinas, hindi man madalas sa mga buhawi, nariyan naman ang mga bagyo. Minsan pa nga, mga super typhoon. Ang Pag-asa gumagamit na rin daw ng mas makabagong teknolohiya para mabalaan ang publiko. Bukod sa mga Doppler radar at sa kanilang mga storm chaser, nariyan din ang iba't ibang forecasting models. Gaya ng Weather Research and Forecasting Model, isang advanced mesoscale system na kayang isimulate ang magiging takbo ng panahon. At ang forecast models ng Met mula sa United Kingdom. Gamit namin yung UK Met at saka yung WRF. So yun yung, meron pang mga tinitignan kaming mga models pero most likely yung dalawang yun yung mas ginagamit namin. So dahil nga sa dami na ng tools na ginagamit natin, and then dagdagan mo pa dyan yung mga weather radars natin kapag malapit na yung bagyo. So malaki na yung tsansa na talagang napipredict natin ang gusto. Sa nabibintong paglandfall ng bagyong Dodong, hindi lang Pag-asa ang naghanda. Ang DILG nabisuhan na raw ang lahat ng mga maapektuhang LGU para simulan ang pre-disaster activities at ang Operation Listo o color coding ng alert levels. Ang DSWD handa na raw ang 24 million pesos na standard funds. Handa na rin daw ang mga evacuation center at patuloy ang repacking ng mga food packs sa bawat rehiyon. Ang DOTC naglabas na ng mga advisory sa bawat pantalan, habang ang AFP naka-alerto na rin daw 24 oras para sa search and rescue maging sa disaster response. Pero hindi lamang ang pamahalaan ang dapat maging handa, dapat din daw maging laging I am ready ang publiko. Pero at the most, meron kang 5 kilong bigas, meron kang delata, meron kang biskwit, meron kang tubig na tatagal para sa iyo na pagkonsumo, meron itong gamot, meron tayong flashlight, at syempre dapat may baterya, may transistor radio, ganun din mayroong blanket o mga kumot, mayroon ding higaan kung maaari, yung mga banig o kaya ay panlatag. Mainam rin na ang laman din ng go bag natin ay yung mga personal documents gaya ng passport, ng birth certificate, titulo ng lupa, mga IDs na mahalaga para sa isang pamilya. Ganun din, bukod sa mga ito, mainam na maisama rin sa go bag yung mga personal hygiene na mga kagamitan gaya ng toothbrush o So Jessica, itong go bag na ito na nabanggit, kailangan kayang buhayin yung pamilya, yung mga kaanak sa loob ng 72 hours o 3 araw. Balik sa'yo, ma'am. Yun lang ang upside ditong maagang pagdating ng bagyo, no? Parang mas maaga rin tayong napapractice. Yung mga go bag kasing yan, yung mga emergency kit natin, usually nihahanda lang natin yan pag panahon ng tag-ulan. Pero ngayong kahit yung ating tag-init, ayaw tantanan ng mga bagyo, napapaaga rin yung ating preparations para sa inclement weather. Tama yun. And then, although ngayong May is summer pa rin, nagsisimula na yung mga thunderstorms at parang transition na rin ito sa coming na rainy season. Kaya maganda nga na ngayon pa lang medyo napapractice na yung pagiging maagaw sa paghahanda ng ganitong mga gamit para sakaling merong ganitong emergency o sama ng panahon, hindi na nagpapanik, meron ng ready, confident na ano man ang mangyari. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.